Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 61 at 62 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ilang sandali pa nga ang lumipas at tinahak na nitong binata ang lokasyong isinaad nitong si Kim Seok-jong at mula sa di kalayuan ay kanyang narinig ang isang boses na tumawag sa kanyang atensyon na mula pala sa kanyang kaibigan kasama ang kaniyang vice master. Masaya nga niyang binati ang mga ito at gayon din ang ginawa nitong dalawa at ipinakilala ang kanyang kasamahan na si Kang Junggu. Pasimple ngang nababahala etong binata sapagkat parami ng araw ng parami ang mga manlalarong nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Subalit iniisip na nga lamang niyang may mabuti itong epekto kung ang mga iyon ay nabibilang sa mga maimpluwensyang individual. Hiniling nga din niya kay Kang Junggu na maging formal ito sa pakikipag-usap sa kaniya buhat ng mas nakatatanda ito kumpara sa kanya. Wala nga sanang planong sumang-ayon etong si Kang Junggu, subalit do'y nagpakita naman ng kakaibang reaksyon etong si Kim Seok-jong kung kaya't naglian itong nagbago ng pananaw at pinagbigyan ng kagustuhan nitong si Yunwoo. Nagsimula ngang ipaliwanag nitong si Kim Seok-jong na ang dungeon na nasa kanilang harapan ay natuklasan ng ilan sa kanilang mga miyembro sa nagdaang araw. Napaisip nga rin etong binata sa klase ng kondisyong hinihingi nitong kuweba para sa isasagawang misyon. Subalit positibo pa rin silang tatlo na magtatagumpay sa kung anuman ang naghihintay sa kanilang pagpasok dito. Hindi nga nagtagal at bumungad kaagad sa kanila etong pulutong ng mga halimaw na tinatawag na Loton's Orc Slaves na kapanakuha ang mga atensyon mula sa ingay na kanilang nagawa. Wala namang anumang pag-aalinlangan etong sina Kim Seok-jong na sinalubong etong mga orc at ipinagkatiwala sa binata ang pagbibigay ng karagdagang buff sa pakikipaglaban. Mabilis na tinawag nga nitong si Yunwoo etong si Tangi at inatasan etong kanyang alaga na pagkalooban ng karagdagang buff etong dalawang manlalaro na kaniyang kasamahan na kaagad namang hindi nagustuhang marinig nitong kanyang alaga ang kanyang pagiging palautos. Magkaganoon man ay tinugon pa rin siya nito at ang karagdagang buff na nadama nitong si Kang Junggu ay agad na pumukaw sa kanyang atensyon at naikumpara pa ito sa klase ng abilidad na tinataglay ng isang pari o support at naging mas madali ang kanilang pagkilos. Samantalang eto ngang si Tangi ay inilahad naman sa kanyang bossing na pamilyar siya sa klase ng mga halimaw na kanilang nasisilayan. Aniya ay mga infected monster nga daw ang mga ito at nagsimulang ilahad na nooy may nakaharap nga daw ang kanyang ama na isang bastardong nilalang na may maputlang pagmumuka na matagumpay naman itong binugbog at ayon pa nga kay Tangi ay mahina nga lamang ang mga ito pagdating sa mga klase ng banal na kapangyarihan at apoy. Na-curious naman etong si Yunwoo sa naging payag ng kanyang alaga. Kung kahit upang mapatunayan ang ipinahayag nito sa kanya, ay inutusan niya etong si Tangi na magpakawala ng isang fireball patungo sa isang orc na naroroon. Sinunod naman ito ni Tangi at ang nilikha niyang apoy ay kapwa napukaw ang atensyon nitong sina Kim Seok-jong habang tinutumbok ang direksyon ng natitirang orc na nasa harapan nitong dalawa at mabilis itong nilamon ng naglalagablab na apoy na siyang tuluyang tumapos sa buhay nitong halimaw. Napatingin nga etong sina Kim Seok-jong sa direksyon nitong sina Yunwoo at mas lalong napahanga sa kakayahan ng kanyang alaga dahil hindi lamang di umano nagagawa nitong magkaloob ng karagdagang buff, bagkus may kakayahan din itong gumamit ng mahika. Kapwa nga inilahad nitong binata ang impormasyong ipinagkaloob nitong si Tangi para sa kanya at maging ang detalye ng tumatayong boss ng naturang dungeon na isa di umanong vampira na ang lakas ay nasa pagitan ng antas ng isang baron o viscount na hindi nga inaasahang marinig at mapag-alaman nitong sina Kim Seok-jong. Nagpatuloy nga sila sa paggalugad ng loob nitong dungeon pati na rin ang pagpaslang sa mga orc na nasa kanilang daraanan. Di nga nagtagal at nakarating sila sa isang dambuhalang pinto na nasa kanilang harapan. At di nga makapaniwala etong Vice Master ng New World Guild na tanging 4 na oras lamang ang kanilang kinakailangan upang marating ang lungga ng pinakaboss nitong dungeon. Samantalang tinawag naman nitong si Tangi ang atensyon ng kanyang bossing nung inilahad nito ang kanyang natagpuang isang butas sa lapag at ninais na tingnan ito nitong binata. Nanlaki nga ang kanyang mga mata matapos na masilayang punong-puno ng mga orc ang palapag na nasa kanilang ibaba at napagtanto nitong si Kim Seok-jong na isang multi-layered dungeon ang kanilang kinaroroonan at sa bawat palalim na palapag ay pataas ng pataas din ang level ng mga halimaw na naroroon. Nakangiti ngang nawika nitong si Yunwoo na malamang nga daw ay kinakailangan pa nila ng 10 oras bago tuluyang maklear ang dungeon na hindi naman nagustuhan nitong si Tangi na marinig. Hiniling nga din niya dito kina Kim Seok-jong na ipaubaya na muna sa kaniya ang pakikipaglaban sa mga halimaw na nasa loob nitong silid at silang dalawa ay magpahinga na muna. Dahan-dahan ngang binuksan niya ang pinto at mula sa madilim na sulok ay kaniyang naaninagan ang isang kakaibang orc na naputol ang mahimbing na pagkakatulog dahil sa kanilang pagdating.
Wala namang anumang planong magsayang ng anumang oras etong si Yunwo at ginamit na kaagad ang kanyang sandata upang makalikha ng pag-atake patungo dito sa halimaw. Naging alisto naman etong orc laban sa kanya, subalit magkaganoon man ay wala itong naging saysay at direktang sinalo ang mapaminsalang pag-atake na pinakawalan patungo sa kanya. Lubanga itong nagdulot ng matinding sakit laban sa orc buwat ng sandamakmak na epekto ng mga skills ang kanyang sinalo na siyang dulot ng Krassel's Curse Mask. Hindi nga siya ang tipo ng manlalaro na nagsasayang ng anumang sandali at planong samantalahin ng pagkakataong ito laban sa halimaw. Samantalang sa mga oras na iyon ay natanong nitong si Kim Seokjong etong si Kang Junggu kung ano ang masasabi niya sa kausayan nitong si Yunwo, na sinagot naman ito na naaakma nga raw siyang maging isang miyembro ng kanilang guild. Habang karga-karga, etong nagpupumiglas na si Tangi at mula sa nakuha niyang kasagutan mula sa kanyang Vice Master ay literal na napangiti nga etong si Kim Seokjong, buwat ng sumasang-ayon etong kaniyang kasamahan sa kanyang layunin. Tuluyan nang napaslang nitong si Yunwo ang nasabing orc na kinumpirma nitong system, hanggang sa tinawag nga ang kanyang atensyon nitong sina Kim Seokjong buwat nang natanong siya nito kung nais niyang sumali sa isang guild. Dagdag pa nga niya na malamang ay naabot na nito ang rurok ng pagiging isang solo player pagdating sa streaming, ngunit hindi pa pagdating sa panghahunting. Kaya't kaniya nga daw inaanyayahan etong binata na maging isang kasapi ng New World Guild at tiyak na magkakasama silang pangungunahan ang larong arena. Doy naunawaan naman itong si Yunwo na ang pangunahing rason ng pag-anyaya sa kaniya nitong kanyang kaibigan ay upang ma-recruit siya. Subalit sadyang wala pa nga siyang plano hinggil sa ganitong bagay, kung kahit isinaad na lamang niya ang kanyang pasasalamat hinggil sa alok at pag-iisipan ang nasabing bagay, na bagyang ikinadismayang marinig nitong si Kim Seokjong. Subalit natigilan nga siya nung bagyang nasambit nitong binata na kung sakali mang kakailanganin niyang maging isang miyembro ng isang guild ay tinitiyak niyang pipiliin niya ang New World Guild. Ito nga ay kanyang sinabi lamang upang bagyang mabawasan ang lungkot na nadarama ng kanyang kaibigan. Natahimik nga etong dalawa niyang kasamahan hanggang sa nasambit nitong si Kim Seokjong na nauunawaan niya ang kanyang nararamdaman, sapagkat hindi isang simpleng pagdedesisyon ang kanyang isasagawa pagdating sa pagsali ng isang guild. Pinanghawakan na nga lamang niya ang kanyang binitawang pangako at mas minabuting ipagpatuloy na ang paggalugad sa loob nitong dungeon. Samantalang sa mahinang boses ay natanong naman nitong si Kim Seokjong etong kanyang kasamahan kung kanyang nai-record ang pahayag nitong binata, na agarang sinagot naman ito ng oo, kung kahit literal na napangiti nga etong nasabing individual sapagkat kumagat nga daw sa kanilang pain etong si Yunwo at hindi na magtatagal ay magiging kasapi na nila etong ating pangunahing tauhan mga master. Ipinagpatuloy na nga nitong tatlo ang kanilang pagpuksa sa lahat ng mga orc na nasa kanilang daraanan, lalong-lalo na etong kapwa sina Kim Seokjong at Kang Junggu na mas lalong ginanahan sa naging pahayag nitong si Yunwo at madaling pinupulbos etong isa sa mga tumatayong gwardya ng Loton's Dungeon, hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak sa lapag. Muli na nga nilang tinahak ang ikatlong palapag hanggang sa narating na nila ang tarangkahan ng naturang silid. Iniisip nga nitong binata na malamang ay naroroon na etong tumatayong boss ng mga halimaw. Subalit bago pa man sila tuluyang makalapit dito, ay daglian naman silang dinumog ng napakaraming bilang ng mga paniki. At ang lahat ng mga ito ay nagpalit ng kanilang kaanyuan na ayon pa nga kay Tangi ay sila nga daw ang klase ng mga nilalang na nakahawig sa mga tao at vampira. At kahit nga etong si Kang Junggu ay bagyang nababahala buwat sa dami ng mga kalabang nasa kanilang harapan. Nagsalita nga ang isa sa mga ito at seryosong isinaad na ang dungeon na ito ay pinangangasiwaan ng tinatawag na Viscount Loton Synod at ang sinumang tampalasang papasok sa loob nito ay pagbabayaran ng malaki ang kanilang aksyong isinasagawa. Muli niyang naalala nitong si Yunwo na ayon sa kanyang alaga ay apoy ang isa sa mga kahinaan nitong mga halimaw, kung kaya't inatasan niya etong si Kim Seokjong na pansamantalang tumago sa likuran niyang bahagi, habang etong mga halimaw ay nagsimula silang atakihin. Doy inactivate nga nitong si Yunwo ang kanyang fire magic na tinawag niyang flame breath, habang tuluyang pinalilibutan na nitong mga nasabing nilalang. Maya-maya pa ay nagkaroon nga ng isang napakalakas na pagsabog at ang lahat ng mga halimaw na naroroon ay nilamon ng nangangalit na apoy na siyang agarang tumapos sa kanilang buhay at ang pasilip nga sa kanyang abilidad ay bagyang ikinamanghang muli nitong dalawa niyang kasamahan. Napagpasyahan nga nilang magpahinga muna ng saglit upang bagyang makarecover bago pa tuluyang buksan etong dambuhalang pinto na nasa kanilang harapan. Lumipas pa ang ilang sandali at ipinagpatuloy na nila ang kanilang pagpasok sa silid at agarang napuna ang isang kakaibang kabaong na nasa kanilang harapan. Inisip na nga lamang nilang malamang ay nasa loob nito ang tumatayong boss ng mga halimaw. Subalit bago pa man sila makaisip ng aksyong dapat isagawa, ay agad na lumapit dito etong si Kim Seokjong
at mas piniling gamit ang kanyang mga kamao ay wasakin na lamang ang naturang kabaong upang tuluyang paslangin na etong Aniya ay vampirang mahimbing pa ang kanyang pagkakatulog. Hindi naman naitago nitong si Kang Junggu ang kanyang pagkadismaya sapagkat wala nga daw ibang laman ang kokote ng kanilang guildmaster kundi ang mangwasak ng mga bagay-bagay gamit ang kanyang kamao. Subalit etong ang si Kim Seokjong ay kasalukuyang napapaisip kung napaslang nga ba niya etong vampirang kanilang target buhat ng wala ngang laman etong kabaong na kanyang inatake. Hanggang sa nakarinig nga siya ng mahinang paghikab mula sa kanyang tagiliran at etong ang vampirang nagngangalang Loton Seynord ay nakuha pang magtanong kung bakit ginagambalan nitong individual na nasa kanyang harapan ang mahimbing niyang pamamahinga. Ang paglitaw nga nitong vampirang tumatayong boss sa tabi nitong si Kim Seokjong ay literal na hindi inaasahan nitong sina Yunwoo, habang mas minabuti naman itong guildmaster ng New World Guild na muling magpakawala ng isang malakas na pag-atake patungo sa pagmumukha nitong si Loton. Subalit maging ito nga ay hindi din gumana at matagumpay na napigilan nitong vampira gamit lamang ang isang kamay, kasabay ng pagsasaad na may 3 pa di umanong langaw na nakapasok sa kanyang teritoryo at napapaisip kung ang lahat ng kanyang mga alagad ay naidispatcha ng mga ito. Sinagot naman siya nitong si Kim Seokjong kung nais nga daw ba nitong si Loton na malaman kung gaano kalakas ang tunay na suntok ng isang itinuturing niyang langaw na bahagyang kumuha sa kanyang atensyon lalo na nung mapagtanto niyang gumagamit itong lalaking kanyang kaharap ng holy power. Agad nga niyang inactivate ang kanyang blood shield at pinatalsik papalayo etong si Kim Seokjong na mas lalong ikinabahala nitong si Kang Junggu. Literal namang hindi nagustuhan nitong si Loton na mapag-alamang gumagamit ng ganong klase ng kapangyarihan ang isa sa 3 lalaking kanyang kaharap. Kung kaya't napagpasyan nga nitong ipagkaloob sa kanila ang isang formal na pa-welcome sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang skill na blood field. Gamit nga ang nasabing abilidad ay nagawa nitong mabawasan ang lahat ng stats na tinataglay kontra dito kay Loton ng hanggang 20%. Dahil nga doon ay napagpasya nitong 3 na huwag nang patagalin pa ang kanilang pakikipaglaban sa vampira at sama-sama silang 3 na magsasagawa ng kombinasyon ng mga pag-atake ng sabay-sabay. Ipinaubaya nga nitong si Yunwoo para kay Tangi ang pagkakaloob sa kanila ng karagdagang buff at silang 3 ay nagsimula ng gumawa ng pagkilos patungo sa kinaroroonan nitong si Loton. Muli naman itong ginamit ang kanyang blood shield upang salagin ang mga sapok na pinapakawalan nitong si Kim Seokjong patungo sa kanya. Subalit naging walang saysay ang kanyang depensa kontra sa mga malalakas na sapak nitong leader ng New World Guild at madali lamang itong nawasak na talagang nagpainit sa ulo nitong vampira at nauunawa ang gumagamit siya ng abilidad mayroon ang isang Liro Monk. At dahil nga sa nawala sa focus etong si Loton ay siya namang sinamantala nitong si Yunwoo na ginamit ang skill na blink at naghanda na para pakawalan ang isang pag-atake. Naguguluhan nga etong vampira sa kung ano ang magagawa ng isang espada laban sa kanya. Ngunit muli nga lamang siyang nasurpresa nung tumama sa kanya ang pag-ataking pinakawalan nitong binata at nauunawa ang gumagamit ito ng Aura Sword na isang abilidad mayroon ang isang nabibilang sa hukbo ng mga kabalyero ng Kyone. Sa pagkilos nga na ginawa nitong dalawa ay mas lalo lamang uminit ang ulo nitong si Loton at ninais na gumante ng pag-ataking tinawag niyang Blood Spear. Pinagtawan na naman siya nitong si Tangi sapagkat ang kukorni nga daw ng mga ibinibigay niyang pangalan sa kanyang mga pag-atake at ninais na malaman kung naaalala pa nitong vampira ang isang nilalang na kagaya niya. Dagdag pa nga nitong alaga ng binata na silang mga klase ng nilalang na nagbibigay ng matinding takot para sa mga kagaya niyang vampira. Ngunit hindi naman siya nakilala nitong si Loton at iniisip na nakuha pa nitong 3 na magdala ng kanilang alaga habang nasa gitna ng pakikipaglaban na sadyang nagpakulo sa isipan nitong si Tangi. Agad na ginamit nga nito ang skill na giantization at malakas na nagpakawala ng kanyang pag-atake na direktang tumama sa ulo nitong si Loton at bumaon pa nga sa lapag. Galit na galit nga etong si Tangi sapagkat hindi siya naaalala nitong mayabang na vampira. Ngunit kahit nga napakalakas na ng pag-ataking isinagawa nitong alaga ng ating pangunahing tauhan, ay nakuha pa rin tumawa nitong si Loton at seryosong sinambit na pagbabayaran nilang lahat ng malaki ang panggugulong ginawa nila sa kanyang nasasakupan habang makikitang pumapatak ang dugo mula sa kanyang ilong. Pinagtawanan nga siya nitong si Yunwoo at ni Kim Seokjong dahil nakuha pa nga raw nitong magyabang kahit tumutulo na ang dugo mula sa kanyang ilong. Na ayon pa nga kay Loton ay walang anumang pinsalang na idulot sa kanya matapos ang pagkutos nitong si Tangi sa kanyang ulong bahagi. Habang eto namang mumunting oso ay di makapaniwalang nakuha pa rin nitong vampira na magpanggap na ayos lamang siya at nakukuha pa rin ituring na isa lamang skill ang paglabas ng dugo sa kanyang ilong mga master.